Live in Baptist Bible Church, San Sebastian. Go crazy! Nakakalokang gabi sa maraming salamat at welcome po sa isa na namang nagpapakatotoo at rumaragasang thank you, Mind Interview! Okay, thank you. Ang topic po natin for tonight is Presidential Campaign, Running for Love or Hatred. At tayo po ay, sa araw na ito, ang pag-uusapan po natin ay ang napapanahong halalan sa ating bansa ngayon. Sino po dito ang handa na pumoto? Wala na naman ako. Handa na pumoto. Okay, lahat po tayo sa ano na to, 90% hindi po registered voter. Sayang po. Sa susunod po na registration, mag-register po tayo. Ngunit, iba-iba po ang ating mga kandidato ngayon, kung makikita po ninyo. Ngunit, may isang matinding halalan ang araw-araw nating kinakaharap, hindi lang bilang mamamayan, kung hindi bilang mga Kristyano din po. Ito tila isang tahimik at tagong debate na palagi ang nangyayari sa ating loob ng ating puso at loob ng ating utak, ang ating isipan. Upang lubos po nating maintindihan, ay nagpalit po sila. Upang lubos po nating maintindihan, nais ko pong tawagin ang ating isang guest po sa ating audience. Saan po ba siya? Ito. Hi, Iho! Anong pangalan mo? Hey, ako si Christian. Christian Mari Bangin. Sumama ka sa akin. Palakpakan naman po natin si Christian! Balita ko, Christian, masipag ka daw magsimba. At nasa church ka daw every Sunday at Wednesday. Hindi mo din pinalalagpas ang pagbigay mo ng tithes and offering. Kahanga-hanga naman po si Ginoong Christian. Palakpakan po! Okay, at sabi din dito, ay sandali lang po, wala po ba siyang microphone? Wala pong microphone, ayun po. Pagpasensyahan po natin na ating show po ay indie. Okay. Sabi din dito sa survey namin tungkol sa'yo, hindi mo rin daw pinapalagpas na, tama, tumutulong ka pala sa mga kapos at nangangailangan. Kahanga-hanga ka naman. Palakpakan ka ulit natin si Christian. You are so filled with the Holy Spirit. Very good. Okay. Ngunit, Ginoong Christian, sabi din dito sa aming survey, napag-alaman namin na may isang tao kang tila ayaw mong makita o makasama man lang. Wala. Anong wala? Talaga? Kitang-kita dyan sa aming presentation. Meron. Kung gano'n, sino po itong si Francis Philip na hindi mo pinapansin at matagal mo nang iniiwasan? Ako naman, kung maaari, huwag natin pag-usapan ng mga bagay na ganyan, please. My goodness, ang taray ng sagot. Mukhang may hindi kayo pagkakasunduan itong si Francis Philip, kaya ayaw mo siyang pag-usapan. Paano naman kung si Mr. Francis Philip ay makasulubong mo siya ngayon? Well, wala. Dead ma lang. Hindi naman siya kailangan pakisamahan eh. I don't care about him. Pagkatapos ng lahat, lonely. Taray. Tama yan, Christian. Yura! Ako pala si Yura, running under the party of self-will and imprudence. Kapag ako ang binoto mo, sisiguraduhin natin lahat ng tao, from Batangas hanggang Mulo, may kalalagyan sila kapag inaway ka. Taray. Ako kaibigan, huwag kang makikinig sa mga kampanya yan. Puro yan kasi tumalingan. Nakalimutan mo na ba ang paghigante hindi ka tangin ng isang Kristyano? At na, Panginoon natin pinaglilingkuran ay Diyos ng pag-ibig. Yeah. Ikaw naman ay si...
Nako, Christian, huwag ka makinig dyan. Nakalimutan mo na ba? Diba si Francis, marami siyang utang sa'yo. Tapos, may sinabi pa siya, ang dami niyang kinalat na chika tungkol sa'yo. Hindi ko alam yun ah. O, diba? So, hindi pa nga siya nagsasorry, diba? Eh, diba? You can forgive, but you can never forget. Ikaw, wala ka bang supporters? Matatalo ka ng kabilang partido. Eh, ganun talaga. Mukhang mahirap makahanap ng supporters kapag ang pinaglalaban mo ay magpapatawad at magpapakumbaba. Wait. Ako bang magpapakumbaba? Siya naman nagkasala sa akin. Tama yan, Christian. You are entitled to what you feel right now. Hugot. 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 Basta. Walang mababago sa nararamdaman ko. Dead man na nga lang siguro. Pero, hindi ba ibig sabihin nun ay nagkikimkim ka pa rin dahil sa kanya? Di ba? Diba? Hindi. Tama talaga yung decision mo, Christian. Huwag mo nang pansinin. I still love the Lord no matter what. I'm faithful to Him in all other possible ways. Just don't ask me to extend my love for that person because I will never do that. Taray. Teka. Baka may nakakalimutan ka. Isang nakakaalam yan. May nakakakita sa iyo. May nakakaalam ng bagay na higit pa sa atin. Ako ba yun? No. Teka lang. Christian, sa Philippine statistics, 100 million tayo ngayon. So, sa 100 million na yun, lahat sila kaya mong mahalin? Isang tao pa nga lang ang mamahalin mo, na-stress ka na eh. Give yourself some justice. Give yourself some justice. Nag-o-offering ka, faithful ka sa church at lahat-lahat na. Tapos, yung ganyan kalilang na problema, papansinin mo, huwag na. Brad, pag-isip-isipan mo. Pag-isip-isipan mo. Pag-iisip din ako. Sige, kabilang partido. Bibigyan kita ng 5 minutes. Ako nag-iisip ka rin ako. Paano mo masasabi na mahal mo ang iyong kapwa paano mo masasabi na mahal mo ang Diyos kung hindi mo siya nakikita, tapos yung kapwa mo na nakikita mo, hindi mo mamahalin, hindi mo kapatawarin? Paano ba yun? Parang hirap yun, ha? Pag-isipan natin. Pag-isipan natin. Paano nga ba natin may papakita ang pag-ibig ng Diyos? Paano nga ba natin may papakita na iniibig natin ang Diyos? There's a welcome here, a welcome here. There's a Christian welcome here, hallelujah. There's a welcome here, a welcome here. There's a... Kamayan ko kaya siya? Pero sa pagkakaalam ko, marami siyang nagawang di maganda sa akin. Pero sabi sa 1 John 4:7 and 8, Beloved, let us love one another. For God is of love, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. So, sige. Oh, kamusta? Galit ka po sa akin. Tagal, kalimutan na natin. Pero, hindi pa ako nakapag-sorry sa iyo. Sabi, sa tagal na yun, napatawad na natin siguro ang isa't isa. Sino ba naman ako para hindi ka patawarin? Salamat, Brad. Salamat talaga. Brethren, let us always choose to run for His love.